Ngayon, may dalawang dambuhalang gorilya tayong maghaharap. Si Haring Kong laban kay George mula sa Rampage. Sino kaya ang mananaig? Alamin natin. Huling laban na ito. Si Haring Kong ay dambuhalang unggoy na dating nakatira sa isla ng Bungo, isang lugar na nawala na. Doon, namuhay siya sa pakikipaglaban sa dinosaur, nanirahan sa ligaw at sinamba bilang Diyos ng mga katutubo na nag-aalay sa kanya. Si Kong ay napakalaki, mga 25 talampakan ng taas, kahit nakayuko, at tumitingbang ng humigit kumulang 20 hanggang 60 tonelada, na mga 7 beses na mas malaki kaysa pinakamalaking silverback gorilla. Sobrang lakas niya, kaya niyang pabagsakin ang mga estrukturang bato, malalaking troso, sirain ng tulay, at turugin ng mga kotse, trolley at sasakyang militar. Sinira ni Kong ang mga eroplano habang nasa ibabaw ng Empire State Building. Pinakakahanga-hanga, dilabahan niya sabay-sabay ang mga Vastiosaurus at napigilan ang isang dinosaur gamit isang braso. Kaya niyang ihagis ang dalawa, pati ang masamang nilalang sa bangin at brutal na binasag ang ulo ng isang dinosaur. Hindi lang malakas si Kong, matibay din siya. Nabanga at nahulog na siya sa mga bangin, pati tinanggap ang kagat at atake ng mga Vastosaurus. Natusok na ang kanyang binti ng sibat. Pagkatapos, kahit napatay si Kong ng putok mula sa eroplano, marami pa siyang tinamaan ng bala mula sa mga baril at submachine gun. At nakaligtas pa siya sa isang pagsabog mula sa kanyon ng militar. Bilang isang gorilya, si King Kong ay napakabilis at liksi. Madali niya naakyat ang mga puno at bangin sa Skull Island, pati mga gusali sa New York City at tuktok ng Empire State Building. Ginamit niya ang bilis at liksi para labanan ang maraming dinosaur sabay-sabay habang pinoprotektahan at nasasalo si Andaro. Kayang gamitin ni King Kong ang kanyang mga binti na parang braso, tulad ng ginagawa natin. Kaya, yan ang meron tayo sa isang panig, si King Kong. Ngunit sa kabilang sulok ng ring, mula sa magagaspang na kalsada ng Chicago, naroon si George ang gorilya, isang normal na albino silverback gorilya. Matapos maligtas mula sa hindi kilalang serong ng Energene, lumaki siya at naging dambuhalang gorilya. Dahil sa kanyang lakas, tibay at bilis, si George ay agad lumaki kumpara sa dalawang ibang halimaw sa pelikula. Wala siyang ipinakitang ibang pisikal na pagbabago o mutasyon tulad din na Ralph at Lizzie. Sa tuktok ng lakas niya, kaya niyang ihagis ang mga sasakyang militar na parang laruan. Naibamo niya ang isang helikopter gamit ang isang kamay. Itinapon pa nga niya ang isang tangke papunta sa helikopter at nagawa pa niyang pabagsakin ang isang gusali. Pagkatapos, sa laban kina Ralph at Lizzie, naihagis niya si Ralph ng malayo. At tinaman si Lizzie gamit ang bahagi ng construction crane, dahilan para lumipad siya papunta sa isang gusali. Paulit-ulit ang hinampas si Lizzie gamit ang isang malaking truck at nagawa pa niyang pigilan si Lizzie at mapigilan ang buntot nito na durugin si Davis. Si George ay napakatibay, kayang tiisin ang mga bala, mahulog mula sa matataas na gusali at mabangga ng eroplano. Kinagat at hinila siya ni na Ralph at Lizzie, ngunit patuloy siyang lumaban. Matibay talaga si George. Nakaligtas siya sa airstrike at parang kaya rin niya magpagaling ng sarili. Mabilis siya, sinasabing parang cheetah ang bilis at liksi, tulad ng isang mahusay na gorilya. Dahil kaya ni George umiwas sa putok ng military jet at tumakyat baba ng skyscraper, napakatalino rin siya kahit unggoy, at kaya niyang makipag-usap gamit ang sign language. Natural lang, mukhang malawak ang bokabularyo niya. Sino kaya ang mananalo? Sige, himayin natin. Si King Kong ang pinaka-iconic na gorilya sa lahat ng panahon. Matagal na siyang kinilalang pinakamalakas. Madaling nahihigitan ang laki ng tao at kayang sabay lumaban sa maraming dinosaur. Pero ngayon, may kalaban na siya para sa pinakamalakas na gorilya, si George mula sa Rampage. Sino kaya ang mananaig? Tara, alamin natin ngayon. Ang unang bagay na kailangan nating pag-usapan dito ay syempre ang pisikal na katangian talaga. Yun lang naman ang kailangan nating pag-usapan.
Wala naman sa kanilang may kakaibang kakayahan o natatanging abilidad na magbibigay ng lamang sa isa't isa. Magkakaroon lang ng isang klasikong lumang estilo, bugbugan na laban. Sa kabila nito, pareho namang napakalakas ng dalawang hayop na ito. Hayang-kayang ni Kong na yanigin at baliin ang mga puno sa simpleng pagdaan lang niya sa tabi ng mga ito. Madali niyang naitataob ang malalaking batong istruktura o higanteng troso at parang wala lang niyang nababasag ang isang malaking tarangkang gawa sa kahoy. Ngayon, kahit kahanga-hanga lahat yon, ang pinakamahalagang nagawa ni Kong ay ang mga ito. Nang makarating siya sa New York City at nagsimulang maghasik ng lagim sa mga kalsada, winasak niya ang bagay na kinukulong sa kanya. Binasag ang labas ng gusaling yon. Sinira ang maraming sasakyan. Tumalon sa ibabaw at dinurog ang mga sasakyang militar. Nagawa pa niyang ihagis ang isa sa mga eroplano at hatiin ito sa dalawa. Pero kailangan kong ibigay ang lamang kay George dito. Habang nagwawala siya sa Chicago, inihagis niya ang mga sasakyang militar na parang laruan, binuhat ang helicopter at inihagis ang tangke sa helicopter hanggang sa masira pareho. Nagawa pa niyang pabagsakin ng maliit na gusali. Pero hindi rin siya kung di rin kaya gawin ni Kong iyon. Posibleng malakas din siya kasi hindi mo nakita na nahirapan siya sa kahit anong lakas sa pelikula. Madali ning inihagis ang mga lumang at magagaan na sasakyang militar. Pero sa tingin ko, ang talagang nagbibigay kay George ng kalamangan sa lakas ay ang mga laban niya laban sa iba pang mga kaiju na halimaw. Nagagawa niyang ihagis si Ralph na malayo, kahit na si Ralph ay may bigat na 14 na tonelada. Nagagawa niyang tamahan si Lizzie gamit ang bahagi ng construction crane, mapatumba siya papasok sa isang gusali at mapabagsak siya ng halos 1 minuto. Kahit na si Lizzie ay sapat na malakas para dumaan lang sa mga gusali. At sobrang tibay, hindi ko talaga nakikita na kayang gawin ni Kong ang ganoon pagdating sa tibay. Mas matibay si George. Oo, kayang tiisin ni Kong ang lahat ng kagat mula sa mga wrecks na yon. Kaya niyang tiisin ang ilang magagaan na putok ng baril, pati na rin ang Thompson na submachine gun. Kilala siya na napatumba ng mga biplane na yon at marami ring bala ang ginamit para mapabagsak siya. Kaya patas din kay Kong. Pero tandaan, mga biplane at baril pa yon noong 1,920 DS. Wala yan kumpara sa mga pinagdaanan ni George. Sa una, parang hindi tinatabla ng bala si George. Kaya niyang putok ng baril, pero si Kong kinaya rin, kaya dapat pa nating taasan ng hamon. Nakabuhay si George matapos bumagsak ang eroplano mula sa sobrang taas sa impapawid. Sa totoo lang, nakabawi siya matapos mahulog mula sa isang skyscraper at nabuhay pa kahit natusok siya ng matutulis na piraso ng debris. Buhay pa rin siya kahit kinagat at kinaladkad ni Ralph at binagsak ni Lizzie, pero patuloy siyang lumaban. Pinakakahanga-hanga, nakaligtas pa si George sa drone strike. Base sa ipinakita ni Kong, hindi ko sa tingin na kaya niya mabuhay sa isang drone strike o kayanin ng mga kagat at atake ng dambuhalan si Lizzie. Mas malakas at matibay si George, mas mabilis at maliksi si Kong. O sa pinakamababa, mas ginamit niya ang bilis at liksi niya sa laban, tulad ng laban ni Haring Kong laban sa 3 Vrexes. Ang mga dinosaur na ito ang pangunahing mandaragit sa isla ng Bungo, mas malaki, mabilis at malakas kaysa inapo nilang Trex. Pinaniniwalaan na maaring naging Trex ang mga halimaw na ito kung lumaki at tumunlad sila ng walang hadlang sa nakaraang 65 milyong taon. Gayunpaman, nagawa ni Kong nalabanan ang 3 sa kanila ng sabay-sabay. Kadalasan ay umaasa siya sa kanyang bilis at liksi. Tumatalon, umiiwas, yumuyuko siya at pinipigilan silang lahat hanggang mapabagsak niya ang mga ito. Lalo pang kahanga-hanga, nagawa ito ni Haring Kong habang pinuprotektahan si Anne at laging hawak ang isa niyang braso. Mabilis ding naka-adjust si Kong sa lungsod at nakaiwas sa putok ng sundalo habang ginagawa ito. Oo, nakaiwas si Jorge sa putok ng baril habang lumalaban sa lungsod. Mas ginagamit ni Kong ang bilis at liksi sa laban tulad ng harapin niya ang mga dinosaur. Kaya sa pisikal, kay Jorge ko ibibigay ang kalamangan. Oo, mas mabilis si Kong, pero mas malakas at matibay si Jorge. Mas malaki talaga si Jorge kumpara kay King Kong. Noong 2005, nagpasya si Peter Jackson na gawing mas tradisyonal si King Kong, na isang malaking karaniwang silverback na gorilla na naglalagay sa kanya sa taas ng mga 25 talampakan kahit na nakayuko siya. Si Rampage na si Jorge ay tinatayang 40 talampakan ang taas, ngunit maaaring umabot ng 55 talampakan. Oo, mas marami sigurong karanasan sa laban si King Kong kaysa kay Jorge dahil matagal na siyang pinakamalakas sa Skull Island at maraming nakalaban na dinosaur. Hindi siya maliligtas nito sa laban para sa Tartars, pero pinatunayan ni Jorge na kaya niyang makipagsabayan.
Kaya niyang talunin at patayin ang mas malalaking kalaban gaya ni Lisi. At mas matalino rin siyang lumaban gamit ang mga sandata at kagamitan. Gayong sabi namin sa simula, laban ito ng dalawang hayop, kaya hindi masyadong mahalaga ang galing sa pakikipaglaban. Sa huli ng araw, masyadong malakas si Jorge at masyado rin siyang matibay. Hibig kong sabihin, sapat ang lakas ni Jorge para mapabagsak si Lisi at itulak siya papasok sa gusali. Hindi ko nakikita si Kong na kayang gawin yon. Si Jorge ang namuno sa drone strike. Hindi ko nakikita si Kong na gumagawa ng ganon. Nang namatay si Haring Kong, bago pa bumagsak sa Empire State Building, si Jorge na agad ang nasa tuktok ng Sears Tower. Pero bumangon pa rin siya, patuloy na lumaban at talagang nanalo sa laban. Sobrang lakas ni Jorge dito. Kahit pa kalaban niya si Haring Kong, si Jorge, ang gorilla, ang panalo. Pero ano sa tingin nyo? Gusto kong marinig opinion nyo, kaya mag-comment sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-on ang notifications. Salihan nyo ang Danko Army. Kita-kits sa susunod.